Maligayang Pasko sa lahat. Maligayang Pasko din po, Padre. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ngayon sa amin sumikat ang salita mong nagkatawang tao na siyang bagong liwanag. Ipagkaloob mo ang sumisilay sa kalooban naming nanalig ay magliwanag na lubusan sa ginanap namin sa pag-ibig sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangan tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob, at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay.
Ang anak ang magniningning ng sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan.
Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman, o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang Pasko sa lahat. Maligayang Pasko din po, Padre. Pakisabi sa katabi mo, Merry Christmas sa iyo. And where is my regalo? Hindi po tayo ang manghingi ng regalo dahil hindi natin birthday. Birthday ni Jesus at dapat siya ay regaluhan natin. Mga kapatid, allow me to read the liham pastoral ng Arsobispo ng Lipa para sa sambayanan ng Diyos sa Archdiocese ng Lipa. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Ang pagsilang ng nagkatawang taong salita ng Diyos, ang pinakabuod ng diwa ng Kapaskuhan. May Pasko sapagkat isinilang sa piling natin ang bugtong na anak ng Diyos, si Jesucristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang katotohanan ito, ang pinagbubukalan ng kaligayahan, kapayapaan at pag-asa ng sangkatauhan. Sa ganitong diwa, bilang inyong arsobispo at ama ng ating lokal na simbahan ng Lipa, nais ko kayong batiin ng maligayang Pasko na pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaisa na malaking hukbo ng kalangitan, sama-sama tayo sa pagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Naging tao ang salita. Ayon kay Propeta Isaías, kaya't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Isaiah chapter 7 verse 13. Ang pangalang Emmanuel ay nangangahulugang kasama natin ng Diyos. Ito ay nagkaroon ng katuparan sa pagkakatawang tao ng salita ng Diyos. Kay Jesucristo, ang Diyos ay nakikisangkot sa buong kasaysayan ng tao. Na maging tao ang salita, ang buong buhay at kapalaran ng tao ay palaging nasasangkapan ng buhay at biyaya ng Diyos. Wala nang tunay na kasaysayan ng tao ang hiwalay sa Diyos, kung kaya't ang buong buhay ng tao ay dapat nang tingnan kaugnay ang buhay ng Diyos na binikis at pinaging isa ng pag-ibig. Ito ay binigyan diin ni Papa Francisco sa kanyang encyclical letter, Dilexit Nos. Sa Ingles, He loved us.
In the end, the Sacred Heart is the unifying principle of all reality, since Christ is the heart of the world, and the Paschal mystery of his death and resurrection is the center of history, which, because of him, is a history of salvation. All creatures are moving forward with us and through us towards a common point of arrival, which is God. In that transcendent fullness where the risen Christ embraces and illumines all things. Ang pagkakabuklod ng Diyos at ng tao, ang puso ng buhay Kristiyano, at siya'y nanirahan ng piling natin. Ang Pasko ay hindi lamang isang petsa sa kalendaryo ng simbahan na lumilipas. Ito ay may diwa at katotohanang nananatili. Ang Diyos ay nananatili sa atin sapagkat siya ay nakipamayan sa atin. Siya ay nakipamahay sa atin. Sa makatuwid, ang propesiya ni Isaías na siyang tema ng Sinodo, palawakin ang kubol ng Panginoon. O sa Ingles, enlarge the space of your tent. Ay nagkaroon ng kaganapan kay Hesukristo. Sa pagsilang ni Hesukristo, pinalawak ng Diyos ang kaniyang kubol upang yakapin ang lahat. Kay Hesukristo, walang nasa labas ng kubol ng pag-ibig at pagliligtas ng Panginoon. Ang Diyos ay nanatili sa kubol ng ating pamayanan. Ang pakikiisa sa buhay ng Diyos ay mahalagang bahagi ng isang simbahang sama-samang naglalakbay. Katulad ng binanggit sa final document ng 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops for a Synodal Church, Communion, Participation, and Mission, number 110. The Church cannot be understood apart from its roots in a specific territory, in that space and time where a shared experience of encounter with the saving God occurs. Nadama natin ang pagiging isang synodal church noong ako'y nagsagawa ng aking ikalawang pastoral visit sa lahat ng mga parokya ng Archdiocese ng Lipa mula Abril hanggang Agosto ng taong ito. Sa ating sama-samang pagsusuri ng mga gampanin ng iba't iba, mga ministry sa mga parokya, nagbigay buhay natin ang binabanggit sa final document ng nakaraang synod. Mission involves all the baptized. A missionary synodal church would encourage more forms of lay ministries, that is, ministries that do not require the sacrament of holy orders, and this not only within the liturgical sphere. Sa aking pagsusuri ng katatayuan ng pananalapi ng mga parokya, na ipamalas natin ang halaga ng transparency, accountability at evaluation na napapaloob din sa nasabing final document ng Synod. Decision-making does not conclude the discernment process. It must be accompanied and followed by practices of accountability and evaluation undertaken in a spirit of transparency inspired by evangelical criteria. Malaking bahagi ng pagpanibago ng simbahan ang pagtuloy na paghuhubog ng ating mga kaparian na katutuwang ko sa paglilingkod sa buong Archdiocese ng Lipa. Naging mabibiyaang taunang banal na pagsasanay ng mga pari sa Roma, Italia, sub umbra Petri, under the shadow of Peter. Sa diwa pa rin ng synodality, ayon pa sa final document ng synod, in a synodal church, priests are called to live their service in a spirit of proximity to their people, to be welcoming and prepared to listen to all, opening themselves up to a synodal style. Pananatili ng Diyos at ang pananatili sa pag-asa. Sa pagpapatuloy natin ng napakaganda at
napaka makabuluhang simbang gabi ngayong taon, itinuon natin ang mga pagninilay sa tema ng Great Jubilee of the Year 2025, Pilgrims of Hope. Ito ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Romans chapter 5 verse 5. Ayon sa opisyal na dokumento ni Papa Francisco na nagpapahayag ng dakilang Jubileo 2025, spes non confundit, sa Ingles, hope does not disappoint. By His perennial presence in the life of the Pilgrim Church, the Holy Spirit illumines all believers with the light of hope. He keeps that light burning like an ever-burning lamp to sustain and invigorate our lives. Christian hope does not deceive or disappoint because it is grounded in the certainty that nothing and no one may ever separate us from the love of God. Kay Kristo, ang Diyos ay nanatili sa atin. Kay Kristo, at ang pakikipag-isa ay nanatili sa atin. Kay Kristo, ang pag-asa at pag-ibig ay nanatili sa atin. Kasama ng aking pagbati na maligayang Pasko, tanggapin po ninyo ang aking bendisyon bilang inyong arsobispo. Nilagdaan noong Disyembre 25, 2024 ni Gilbert Garcera, D.D., Arsobispo ng Lipa. Masitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ang lahat po'y magsiluhod. Ang lahat ay magsitayo. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan sa pasila ng sanggol na mag-ahari sa sanlibutan, sama-sama natin ilahad ang ating pagsamo sa Diyos at Ama ng kaluwalhatian upang ipagkaloob niya ang biyayang dala ng Kapaskuhang ito. Ang ating tugon, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, sa pamumuno ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang paninirahan ng salita na nagkatawang tao sa piling ng tao ay patuloy na madama ng sangkatauhan, nakatuparan ng pag-ibig ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa buong daigdig, upang ang magandang balita ng kapayapaan ay pangalagaan ng mga hinirang na mamuno rito at magkaisa nawa ang sangkatauhan na mamuhay sa kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahirapan
at halos panawan na ng pag-asa dahil sa kakapusan ng mga pangangailangang material at espiritual, upang ang pag-ibig ng Diyos na dinala sa sanlibutan ng sanggol sa sabsaban ay makatagpo nawa nila sa anumang kapamaraanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating sambayanan, upang ang liwanag na taglay ng pagsilang ng bugtong na anak ay manahan nawa sa ating mga tahanan at panatilihin nawa natin itong magningas sa ating pagkalinga sa mga dukha kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, mapuspos nawa ng walang hanggan mong pagpapala ang sambayanan sa panahong ito na Pasko na pagsilang na butong mong anak. Inihiling namin ang iyong awa at ibang biyaya sa ngalan ni Kristo, ang Panginoong nagkakatawang tao, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ngayon dakilang kapistahan na Pasko na pasilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel at nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng taga-banalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din lahat ng mapumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng bahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Through Him, with Him, and in Him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Sa tagubilin na mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumila ngayong tagapagligtas na dulot sa amin na muling pagsilang sa iyong angkan ay siya rin nawang magkaloob na muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan.
bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Sama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw dito sa pambansang dambana, huwag pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts and coffee mugs sa mga store outlets ng pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ikatlo, mga kapiyo, sa diwa ng kagalakan ngayong Pasko at Bagong Taon, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagsilang ng ating manunubos. Ngayon po ay ating isasagawa ang ating nakagawiang Everybody's Birthday. Habang umaawit ng Happy Birthday kay Baby Jesus sa pangunguna ng ating koro, maaari na po tayong maghandog ng ating alay dito po sa unahan kapag tinawag po ang buwan ng ating kapanganakan. Una po ang mga may birthday sa buwan ng Enero. Para po sa mga may birthday ng buwan ng Pebrero, gayon din po para sa mga may birthday ng March. Para din po sa mga may birthday ng April. Para din po sa mga may birthday ng May. Kasama din po ang mga may birthday ng June. Ang mga may birthday po ng July. Susundan po ng mga may birthday ng August. Ganon din po ang mga may birthday ng buwan ng September. Ganon din po ang mga may birthday ng buwan ng October. Para naman po sa mga may birthday ng buwan ng November.
para din po sa mga may birthday ng December. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Saglit na katahimikan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga kapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal. Gamit ang mga ito, ay magtamo na iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Bow your heads and pray for God's blessing. Ang Diyos na umawi sa kadiliman noong nagkatawang tao ang anak na niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, kay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanya mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang makatambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpakailanman. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humaya kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Merry Christmas sa lahat!